channeling your energy. Your soul calls here. Virgo, 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 Sun, Moon at Rising o kahit may strong Virgo placement sa birth chart mo, ito ang unang message na lumalabas para sa'yo this week. 2222. Ito ang energy ng balance, patience, partnership, prosperity, efficiency at humility. Pero may mas malalim na message dito. Hindi mo kailangang akuin lahat ng mag-isa. Alam ko na may Virgo energy na sanay magplano, mag-asikaso, mag-compute, maghanap ng practical solution at kahit pagod na, iniisip pa rin kung paano maayos ang lahat. Pero sinasabi ng energy na to, you can do everything by yourself, but life is meant to be shared. Kung may commitment ka, honor that commitment. Kung may taong tumutulong sa'yo ng maayos at sincere, huwag mong i-dismiss agad ang presence niya. At higit sa lahat, listen before you judge. Hindi lahat ng bagay kailangan mong kontrolin para maging okay ang outcome. Ang tututu ay parang paalala na kapag tama ang partnership, mas nagiging malakas ka. Hindi dahil may ibang taong gumagawa ng trabaho para sa'yo ha, kundi dahil hindi mo na kailangang dalhin ang buong bigat ng mag-isa. At eto na ang card reading mo, Virgo. Pagdating sa money at financial situation, very interesting ang energy mo. At andito ang 8 of Pentacles, energy to ng trabaho, skill, consistency at effort na paulit-ulit mong ginagawa. Ito yung klase ng financial energy na hindi instant. Mas nakikita ko ang pera na connected sa trabaho, service, sariling skill, sideline, negosyo, clients, project o isang bagay na matagal mo nang pinapractice. Kung ikaw ay working, business owner, freelancer, self-employed, OFW o may multiple sources of income, may indication na kailangan mong maging mas strategic sa paggamit ng oras at energy mo. Hindi lahat ng opportunity ay worth your effort ha. Ito ang nagsasabi na maaaring may financial situation na matagal mo nang tinitingnan from the same perspective para may ginagawa kang paraan dahil yun na ang nakasanayan mo. Pero hindi na siya kasing effective ngayon. Kasi this week, tanungin mo ang sarili mo, Virgo, saan ako patuloy na nagbibigay ng effort pero hindi na proportional ang return. At hindi ibig sabihin na sumuko ka ha. Ang kailangan ay baguhin ang approach din. At may energy dito ng isang bagay na gusto mong iwan financially or professionally. Pero nahihirapan kang tuluyang bitawan, no? Tama ba, Virgo? Pwedeng trabaho na hindi ka na satisfied pero kailangan mo pa rin dahil may bills. At pwedeng business arrangement to, pwedeng client, project, investment or responsibility na emotionally attached ka na. At dahil practical lang Virgo energy, naintindihan ko kung bakit mahirap basta sabihin na ayoko na. Pero ang message dito Virgo, wag kang gumawa ng financial decision dahil lang sa guilt, fear o attachment. At may fire energy dito, may desire kang kumilos, maghanap ng bagong source of income, mag-apply, magbenta, mag-promote, mag-travel for work o gumawa ng something different. Pero mag-ingat sa impulsive financial decision, huwag dahil excited ka sa possibility. Automatic ibig sabihin, good investment na siya. And may financial exhaustion na kailangang kilalanin. Parang may period na sinabi mong pagod na talaga ako sa ganitong cycle, Virgo. Pwedeng may nawalang pera, unexpected expense, the pressure, failed arrangement o simpleng sobrang daming financial responsibilities. Pero hindi ko ito babasahin bilang automatic na pagkawala ng pera. Mas nakikita ko itong awareness na may isang unhealthy financial pattern na hindi na dapat paulit-ulit. Ayan, Virgo. Pakiramdam mo ba? Pagod ka na? Ito ang pinakamalakas na word kasi dito. Maaring financially okay ka sa papel, pero emotionally at mentally, trained ka na sa kakaisip kung saan manggagaling
ang next money? Paano babayaran ng kailangan o paano mapapanatili ang stability? Kaya wag mong i-confuse ang pagod sa failure ha. At may energy dito na mag-iingat. Money reading ito ha, kaya maging maingat sa arguments, competition, pressure, unclear agreements at situation na parang kailangan mong manalo at patunayan ang sarili mo. Kung may financial transaction, partnership, loan, business agreement o importanteng commitment, basahin ng terms, magtanong, huwag mahiyang humingi ng clarification. Hindi lahat ng opportunity na mukhang mabilis ang pera ay worth the risk. At ang ending energy mo dito, Virgo, may magandang direction naman ang reading natin sa iyong money energy. Self-sufficiency, financial maturity, sariling value at mas maayos na relationship with money. Hindi ko sasabihin na biglang yayaman ka this week dahil hindi yun ang ipinapakita ng reading. Mas malalim ang message, Virgo. Build something na kaya mong panindigan. Kung may skill ka, gamitin mo. Kung may business idea ka, i-structure mo. Kung may trabaho ka, alamin kung paano mapapalaki ang value ng ginagawa mo. At kung may taong gusto mong kapartner financially, siguraduhin mong malinaw ang responsibilities ng bawat isa ha. At hindi mo kailangan maging dependent sa iba para maging financially secure. Pero hindi rin ibig sabihin na kailangan mong gawin lahat ng mag-isa. Piliin mo ng maayos kung sino ang kasama mo sa journey. At kung may sinabi rito na hindi tugma sa situation mo, take what resonates and leave what doesn't. At isa pang reminder, hindi ako ang unang nagme-message tungkol sa private reading. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo ang unang magme-message sa akin. At mag-ingat sa mga fake accounts at sa mga taong ginagamit ang aking pangalan. Virgo, Sun, Moon at Rising o kahit strong Virgo placement sa birth chart mo, pagdating naman sa love and relationship, may isang bagay akong gustong sabihin agad at huwag mong dalhin mag-isa ang isang relationship na dapat dalawa ang gumagawa. Very strong dito ang theme ng balance kanina ha. At partnership from your 222 message. Kung may partner ka ngayon, maaaring may tendency na ikaw ang mas nag-a-adjust, ikaw ang mas nag-iintindi, ikaw ang mas nag-aayos ng practical matters, o ikaw ang unang gumagawa ng paraan kapag may problema. Pero this week, observe naman, reciprocity, Virgo. Hindi sapat na mahal ka ng isang tao kung ikaw lang ang patuloy na gumagawa ng emotional work para mapanatili ang relationship. At Virgo ha, may relationship na nangangailangan talaga ng effort. Hindi ito yung love na puro feelings lang. Kailangan ng consistency, communication, presence, at willingness na ayusin ang mga bagay na matagal nang hindi na pag-uusapan. Kung married ka, may possibility na ang focus ninyo ay hindi lamang romance, kundi money, work, household responsibilities, family obligation, o future planning. At kung ikaw ay isang working mom o nanay na maraming responsibility, huwag mong isipin na kailangan mong maging strong 24/7. Minsan kailangan mo ring sabihin na kailangan ko rin ng tulong. At for singles, interesting dito ang energy. May energy ng isang emotional situation na hindi pa completely released. Hindi ko agad sasabihin na may taong babalik. Mas nakikita ko na may attachment na hindi pa totally resolved. Pwedeng tao, pwedeng memory, pwedeng isang relationship na hindi nagkaroon ng proper closure. At minsan ha, hindi naman talaga yung tao ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay yung feeling na nararamdaman natin noong kasama natin siya. 'Di ba? Kaya kung may taong pumapasok ulit sa isip mo this week, tanungin mo, o ba talaga siyang makasama ulit o namimiss ko lang yung version ko noong panahon na yon?
That distinction matters, ha? At may attraction at chemistry. Pwedeng may taong confident, adventurous, mabilis kumilos, travel-oriented, o physically very magnetic. Para sa ilang Virgo, pwedeng may connection na related sa travel, work, long-distance setup, o taong hindi mo regular na nakikita. Kung ikaw ay OFW, especially pay attention to communication and expectation. Long-distance relationship require more than love. Kailangan ng trust, consistency, clear plans, at realistic expectation. Virgo, kung puro miss kita pero walang malinaw na effort, mapapagod ka rin. At kung may partner kang nasa ibang bansa, huwag mong hulaan ang nararamdaman niya. Magtanong ng maayos. The energy tells me na may emotional exhaustion, Virgo. May ilan sa inyo na parang matagal nang nagtitiis, hindi necessarily dahil wala ng love. Minsan dahil pagod ka nang ikaw ang laging umiintindi. At may warning din sa communication, iwasan ang silent treatment, mind games, testing someone, pagpaparinig o pakikipagtalo para lang mapatunayan kung sino ang tama. Kung may issue, sabihin ng diretso, ha, pero hindi mapanakit. Listen before you judge. That is actually one of the strongest message. At may energy din dito. It's very something important. Your love life improves when you stop abandoning yourself just to keep someone. Kung single ka, build your own stability. Kung may partner ka, maintain your individuality. Kung married ka, remember that partnership doesn't mean losing yourself. At kung may relationship na healthy, the energy says, work together. Hindi ikaw laban sa kanya. Kayo laban sa problema dapat, 'di ba? For this week, Virgo, huwag mong habulin ng certainty. Observe the effort, consistency, respect, and reciprocity. Doon mo mas makikita kung healthy ba talaga ang connection at kung may hindi tumama sa sitwasyon mo, take what resonates and leave what doesn't. Virgo, dito naman tayo sa career, work, at physical energy mo. At ang unang pumapasok dito ay pagod na hindi laging nakikita ng ibang tao. Ayan. You may look functional on the outside. Nagtatrabaho, nag-aasikaso, pumapasok, nagbabayad ng bills, nag-aalaga ng pamilya, pero internally parang may part sa'yo na nagsasabing, kailan naman ako, di ba? Pero strong pa rin, ha? Kasi career-wise, hindi ito energy ng taong walang ginagawa. In fact, kabaliktaran. May Virgo dito na sobrang hands-on. Ikaw yung gumagawa ng paraan, ikaw yung nag-check, ikaw yung nagre-remind. Ikaw yung nag-aayos kapag may problema at possible na sa workplace, business o family responsibilities, maraming bagay ang napupunta sa iyo dahil alam na mga tao na maaasahan ka. Pero ang problem, kapag palagi kang maasahan, minsan nakakalimutan ng ibang tao na napapagod ka rin. At may energy dito na may situation sa career, parang stuck dahil ayaw mong baguhin ang nakasanayan. Pwedeng trabaho na matagal mo nang ginagawa, at pwedeng business na kailangan ng bagong system, pwedeng responsibility na dapat matagal mo nang dinelegate, pwede ring may opportunity na gusto mong kunin pero may hesitation dahil iniisip mo ang stability. So this week, don't make decision purely from fear. Pero wag din basta tumalon dahil sa excitement. Ayan. Plan first, Virgo, then act. Para sa mga nanay, working moms at mga taong sabay-sabay ang trabaho at family responsibilities, very strong ang message. Hindi sukatan ng pagiging mabuting nanay ang ubusin mo ang sarili mo. May tendency kang unahin ng lahat bago ang sarili mo. Bills, work, anak, partner, parents, household, responsibilities. Tapos, kapag may natirang oras, saka mo lang aalagaan ang sarili mo. Pero minsan na, wala nang natitira. At dito, pumapasok
is your mind, your body may be asking for recovery. Hindi ko ito babasahin bilang diagnosis ng isang specific disease, ha? Ang reading ay hindi kapalit ng medical check-up. Pero sa physical energy, pay attention particularly sa sleep, over fatigue, muscle tension, digestion, at stress-related physical discomfort. Kung lagi kang kulang sa tulog, wag mong i-ignore ang epekto nito sa katawan. Kung madalas kang tense, especially sa balikat, batok, likod o jaw area, notice kung stress at lack of rest ang nagpapalala. At kung may persistent pain, unusual symptoms, pagbabago sa katawan o concern na matagal nang hindi nawawala, magpatingin na sa doktor kaysa umasa lamang sa reading. At nakikita at nararamdaman ko talaga ang exhaustion dito. Parang sinasabi ng katawan mo, hindi mo kailangang hintayin na totally maubos ka bago ka magpahinga. Kahit simple things matter. Regular meals, enough water, proper sleep, stretching, short walks, break between work, at kung lagi kang nakaupo, nakatayo ng matagal dahil sa trabaho, give your body movement and recovery time. At now, nakikita ko dito ang mental tension. Yung utak mo kahit nakahiga na, ang katawan nagtatrabaho pa rin. No, at tama ba ako? Iniisip ang pera, iniisip ang trabaho bukas, iniisip ang anak, iniisip ang isang conversation, iniisip kung tama ba ang desisyon mo. That mental load can make genuine rest difficult. Kaya this week, create moments na hindi kailangan mong maging productive. Hindi lahat ng oras kailangan may output. And then we return sa goal mo. A life where you can support yourself without destroying yourself in the process. Career-wise, invest your skills. Financially, build stability. Personally, learn when to say no. At physically, respect your body's limits. Kung ikaw ay single, don't automatically interpret independence as doing everything alone. Kung ikaw ay nanay, hindi selfish ang magkaroon ng personal time. Kung ikaw ay working mom, hindi failure ang humingi ng tulong. At kung ikaw ay OFW or working far from your family, remember that being responsible for people back home doesn't mean you have to ignore your own condition. At ang deeper message mo, balance, work and rest, giving and receiving, responsibility and personal life, independence and partnership. You don't need to prove your strength by exhausting yourself. At kung may part ng reading na hindi tugma sa'yo, take what resonates and leave what doesn't. At huwag matakot makinig sa katawan mo, Virgo. Minsan, ang pinaka-practical na spiritual message ay simple lang. Magpahinga ka bago ka mapilitang magpahinga. Virgo, Sun, Moon, o Rising, o kahit may strong Virgo placement sa birth chart mo, ito ang final message para sa reading mo. At ang pinakamalakas na theme na naiiwan dito sa energy mo, balance, patience, prosperity, partnership. Pero higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang sarili mo habang inaayos mo ang buhay ng ibang tao. At reminds you of your own value. Hindi mo kailangang patunayan na lahat ay kaya mo. Alam mong kaya mo. Ang tanong ngayon ay kailangan ko pa bang gawin lahat ng mag-isa? May mga bagay na responsibility mo, pero may mga bagay din na pwedeng ipasa, pag-usapan, i-delegate o hinga ng tulong. Kung ikaw ay nanay, working mom, single, married, OFW, business owner o employee o nasa stage ng buhay na marami kang kailangang alagaan, sana maalala mo, hindi selfish ang alagaan ng sarili mo. At sa relationship, piliin mo ang taong marunong ding mag-effort. Sa career, piliin mo ang environment kung saan nire-respeto ang skill at effort mo. Kung sa money, piliin mo ang stability kaysa sa pressure na kailangan mong maging mabilis. At sa katawan, huwag mong hintaying maubos ka bago mo pakinggan ang sarili mo, ha? At keep developing your skills.
At stop repeating an approach that clearly isn't working. Examine what you're still holding on to. Move with courage but don't move recklessly. Acknowledge exhaustion at rest and recover. Choose your battles carefully, Virgo, ha? And build a life that feels secure even when nobody is watching. Virgo, hindi ko sasabihin sa'yo na lahat magiging perfect. Hindi ganon ang energy. Pero may very clear invitation dito na make your life more balanced. Hindi kailangan biglaan. One decision at a time. One boundary at a time. Ganun. One healthier habit at a time. At kapag may part ng reading na to na hindi nag-resonate sa situation mo, take what resonates and leave what doesn't, ha? Kung nakakatulong sa yung reading na to, comment mo lang. 2222 para malaman ko kung nandito ka at nakinig ka hanggang dulo. At gusto ko mag-shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel, sa mga regular viewers, sa mga tahimik lang na nanonood, sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, at sa mga bumabalik bawat reading. Maraming salamat sa trust ninyo. At kung gusto nyo po ng personal reading, mag-message lang po sa mga nakapost na official accounts ko and contact info. Mag-ingat sa fake accounts at nagpapanggap na ako. Virgo, dalhin mo ang message na to. Kaya kong alagaan ng iba nang hindi ko kinakalimutan ng sarili ko. Ito ang weekly reading mo Virgo, ha? At hanggang sa susunod na reading, thank you so much at magandang araw sa inyo. This is Astro Luna Quest. Bye!